is coming soon. With joy we welcome His returning. It may be morn, it may be night or noon. We know He's coming soon. Sa pasimula natin gawin, yan kami ang bawat isa. Tayo nga magsasabi when we see Christ. Outside the places. Outside the days is long. Our trials are severe. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to crush His pride away. All tears forever over in God's eternal day. And it will be worth it all when we see Jesus. God's trials will seem so small when we see God. Small things hope is their faith. All sorrow will erase. So bravely run the race till we see God. Sometimes the night looks dark without a ray of light. We're tossed and driven on, no human help inside. But there is one in heaven who knows our deepest fear. Let Jesus solve your problem, just go to Him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see God. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see God. Life's day will soon be o'er, all storms forever by. We'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, our heart will hold the ground. The tempter will be banished, we'll lay our burden down. It will be worth
Diyos, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo, kami, O Diyos, ay nagbabalik, Panginoon, ng kapurihan at pasalamat sa gabi ito, Lord God, na binigyan mo kami, O Diyos, ng pagkakataon na muling manalangin sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming mga dalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa kagalingan, Lord God, ng aming mga karamdaman. Maraming salamat din, O Diyos, sa mga pag-provide, Lord God, ng aming mga pangangailangan. Ikaw, O Diyos, ang siyang may taas sa gabi ito, Panginoon. Lord God, dalangin din namin, O Diyos, sa aming pagtitipon. Lord God, ayaw namin, O Diyos, na magpuri ng aming puso ay marumi, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, na muling mag-restore, Panginoon, ng aming kaisipan, maging, O Diyos, ng aming mga puso. Nawa ito ay maging karapat dapat, O Diyos, sa iyong harapan. At ang sa iyo, Lord God, makuha namin, Panginoon, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord God, dalangin namin na maging karapat dapat kami sa gabi nito, Diyos, na makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon, at magamit ito, Lord God, sa ikalalakas ng aming mga pananampalataya. Dalangin namin, O Diyos, na mga gagamitin mo sa likod ng pulpito, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang siyang magbasbas, Panginoon, sa iyong gagamitin. Ikaw, Lord God, ang siyang mauna sa kanyang Panginoon. Dalangin namin na ito ay maging magpabalang pagkain sa aming espiritu. Sa gabi, Panginoon, maging malakas, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Lord God, ang bawat narito, Diyos, ay Ikaw, Panginoon, ang siyang kumamit, Lord God, ng expectation ng bawat isa sa amin. Dalangin namin, O Diyos, alam mo, Lord God, ang laman ng aming mga puso, Panginoon. Wala kaming ibang inaasahan, kundi Ikaw lamang, O Diyos, na tutugon ng aming mga pangangailangan. Sapagkat alam namin, O Diyos, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakakagawa ng lahat ng bagay. Ikaw, Lord God, na nakagawa, Panginoon, kahit anumang karamdaman, problema, Panginoon, ay kaya mo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang munting gawain ko, Lord God, maging ang gumaganap ng ganito mo rin ang gawain mo, Diyos, ay ikaw, Lord God, na magpaspas sa bawat isa amin. Maging, O Diyos, sa mga nanonood ng live, Panginoon, anumang kadahilanan, Lord God, ikaw, O Diyos, ang kumamit ng kanilang expectation. Maging sa kanilang mga panalangin na ikaw rin, Diyos, ang siyang tumugon, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Sa kami nagbabalik ng kapurihan at pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo ng Diyos. Amen. Amen. Mga po na pong bawat isa. Amen. At binabalik ko po yung mga kapatid ng isang palang gabi sa pangalan natin Panginoon Kristo. Magandang gabi po mga kapatid. Amen. It's good to be back in the house of the Lord, mga kapatid. Amen. Sa mabuting bagay na narito muli tayo upang makinig ng salita at humingi ng panalangin sa ating Panginoon Diyos. Amen. At bago tayo dumako sa pag-aaral ng awitin at pagte-testimony, tayo awit na mo sa awitin sabi, "Hold that man from Galilee." Amen. In a major of the globe. In a major long ago, I know it's really so. How it was born to save me from their sin. And that's so it was sure. That's so it was sure. That I'm forevermore. Oh, Christ the crucified of Calvary. Oh, not want to pray the temple there one day. He cried, "Oh Lord, be merciful to me." And he was forgiven. He was forgiven of leprosy. And at this place within, he said, "Come and see this man from Galilee." Oh, I love
forgiven all my sins. He placed the Holy Ghost within. And oh, I love that man from Galilee. The lame was made to walk, and the dumb was made to talk. That powerless woman with love upon the sea, the blind was made to see. The blind was made to see. I know it will only be by the mercy of that man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins. He placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Nicodemus came by night. Nicodemus came by night to know the way of right. He asked the Son of Man, what must he do? This word is said to him. This word is said to him. He must be born again by the Spirit of that man from Galilee. That's the woman at the well. That woman at the well. He orders his dinner. How by was by she had at the time. She was forgiven of every sin, and a deep escape within. Then she cried and see this man from Galilee. Oh, I love Galilee. For his love so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. No, I love that man from God. Oh, I love man from God. Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins. He placed the Holy Ghost within. No, I love that man. God is forgiven all my sins. And he's forgiven all my sins. He placed the Holy Ghost within. No, I love that man from Galilee. Amen. Oh, I love that man from Galilee. Amen. He's forgiven all my sins and He placed the Holy Ghost within. Amen. Napakagandang awitin na binigay sa atin ng Panginoon. At tayo dalako na po sa pagkali ng testimony o awitin. Nais ko mong tumawag kung may nais man. Nais kong tuwagin natin kapatid Brother Engineer. Magandang gabi po sa bawat isa. Nais ko balik sa Diyos ang kataas-taas ang puri at salamat dahil kanina habang nag-my day ako dito sa simbahan, may nagtanong na isang co-teacher ko at sinabi ko dahil ako daw ay Christian. So nung tinanong niya ako kung ako daw ay Christian, sinabi ko sa kanya, malalim na salita yan dahil pag sinabi mong PLPians, taga-PLP ka. Pag sinabi mong Rizalian, taga-Rizalay ka o taga-RTU. Pagka sinabi mong PUP yan,
taga-PUP ka. So sabi ko sa kanya, pag sinabi mo kasi Christian, hindi lang ito religion, kundi ang buhay ko ay nakay Kristo na. So hindi na ako may hawak ito. So pagkatapos noon, nag-usap kami at na-curious siya dito sa church natin kung ano daw itong church natin. Or kung di kami masyadong sikat, maliit lang church, maliit lang kami. So dito yan sa Taguig. Taguig na to, di ba? Taguig, West Rembo. At na-bless siya. Sabay inopen niya na ang buhay niya pala ay miserable dahil hindi ko alam bakit na biglang inopen. Miserable daw ang buhay niya. Ang tatay niya din ang kanyang problema. So, namatay din kasi yung nanay niya last March. Kaya bigla siya nag-open up sa akin. So, naalala ko kasi yung mga pangangaral ng mga kapatid natin na kapag ang isang tao ay nakaramdam sa'yo ng presensya o kaluwalhatian ng Diyos, ay magiging maluwag yung kanilang pakiramdam sa'yo ng mga kapatid. Kaya sa bagay na yun ay binabalik ko sa Diyos ang kaluwalhatian. Salamat dahil ang aking buhay pala ay hindi ko napapansin ay nagiging blessing na pala sa iba. Pagtapos noon ay sinabi niya pa na pagka daw magpapakamatay na siya, bigla daw niya nakikita yung may day ko na mga verses, mga ganyan, mga religious post tungkol sa Diyos. At sabi niya, pagka naghahanap daw siya ng sign para ma-motivate, ay bigla daw niya nakikita yung my day ko. So, natuwa ako doon. Na-bless ako at sabi ko sa kanya, manali ka lang sa Diyos na may awang Diyos. Hindi kasi ang natutunan ko kay Pastor kapag kakausap ko siya. Laging ganun yung nire-reply niya. Pagka ganun din, may problema din ako yung open up kay Pastor, kay Paing. Laging sinasabi, manalangin ka sa Diyos, may awang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. So, mga ganung mga linya ay nakapagpapalubag ng loob at tunay na nakapagpalakas ng pananampalataya. Kaya, ang buhay pala natin mga kapatid, hindi natin alam eh. Simple lang, pero kapag ka nakikita ng ibang tao, nagbibigay ito ng kalakasan sa kanila. Dahil sa ating Panginoon. Nais ko siyang, pasensya na kayo kung medyo mahaba. Mahaba din ang pag-uusap namin kanina eh. So, di rin ako nakatulog dito dahil walang kortina. Sabi ko kaya delay. Hindi ako makatulog. So, kaya pala di ako makatulog dahil may daon na nangangailangan ng tulong mula sa ating Diyos. Kaya sa Diyos ang nagpupuri. Gusto ko siyang awitan ng isang awit. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. It is no secret what God can do. What He's done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll comfort you. It is no secret what God can do. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With
Amen. So, yung bagay na testimony na ibinigay ng kapatid at sa Diyos ang kataas-taas ang paborit ko sa mga kapatid. At nais ko rin magbalik sa ating Panginoon sa pagkurubay niya ng aking mga pangailangan financially. Kasi nung ito lang last week, pati nitong week, ay nagkaroon ng yung sa Philippines, bibigay sila ng allowance for students. So, alam ko na magagamit ko yun para sa pupunta natin sa Bicol. Kaya sa Diyos ko lang binabalik ang kataas-taas ang paborito ko sa lawan. Amen. At may naso mga kapatid na mag-testimony sa ating Panginoon. Amen. At kung wala naman po ay tayo daraka na po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. At tinalaw po yung bawat isa. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Awitin natin po ng buong puso. Lord, create me a clean heart, O God. Yes, Lord. Create me a clean heart, O God. Yes, Lord. And renew a right spirit within me. Lord, create us a clean heart. Create me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create me a clean heart. Create me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Create me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Oh, cast me not, oh God. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit with oh, cast me not away. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Lord, restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create me a clean heart, O God. Create me a clean heart, O Diyos. Ang bagong puso. Gawin mo, Lord God, ang aming kaisipan sa iyong Panginoon. Lord, create me a clean heart. Create me a clean heart, O God. And renew a right spirit within me. Yes, Lord, oh, cast me not. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Ang puso ko, puspusin mo na
mapakumbabasa yung makapangyarihan pangalan. Wala kami ibang purpose sa gabi ito kundi magpuri at magpasalamat sa iyo at manalangin sa gabi ito. At maging karapat dapat nawa ang bawat isa sa aming mga labi, ang aming mga puso sa pananalangin at pagpuri at pagpapasalamat sa iyo, Jesus. Nawa ikaw siyang muling manguna sa aming kalagitnaan at ang ibanal na Espiritu Santo muling magpala sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na salita. At maging pagpapala nawa ang aming pagbubulay-bulay ng salita o God upang kami lumago at tumibay sa pananampalataya. Wala kang ibang inaasahan at sinasampalatayan kundi ikaw lamang. Dahil wala kaming magagawa, Lord Jesus, kung wala ka sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin, in the mighty name for Lord Jesus Christ we pray. Amen. Bago tayo makakaupo mga kapatid, tayo magbukas ng ating mga Bible sa Ephesians chapter 4. Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 13 hanggang 15. Sabi ng Bible, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in waits to deceive, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things which is the head, even Christ. Yan salita ng Diyos sa gabi nito at marami pong makakapong bawat isa. At binabati ko muli ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ako'y muli nagpapasalamat sa ating Diyos sa pagbibigay ng kagalingan sa akin dahil kahapon, lumapit yung aking ulat, pinapakiramdam ako kanina kasi medyo kanina umaga medyo meron pa. Pero nandito kami para manalangin, no? At sabi ko sa Panginoon, ikaw siyang magbigay muli ng kagalingan dahil walang ibang pag-asa tayo kundi sa ating Diyos lamang. At sabi ko, kung ano na naman, pero walang ibang nakatawagan kundi Diyos lamang. So sabi ko, ikaw ang magbigay ng kagalingan at ang Diyos ang magbigay ng kagalingan. So, kanina umaga kasi, pagkagising ko, medyo may sakit pa na aking ulo. May konti pa na ginawa ko walking muna ako ng 1 oras para pagpawisan. Kung pinapawisan naman, ay kaya sumalang din naglalakad. At sundo sa baka, pero iba pa rin yung nag-walking. So, medyo malamig pa eh. Kahit dyan sa BGC, plus 7 to 8, medyo kasi nag-uulan kagabi, no? So, ganyan ang panahon natin, di na nagbago na talaga, no? Kaya nga pinupush ng mga bansa na ibalik sa dati yung klima. Meron silang ginagawang pagremedyo sa mga estado ng bansa at dun sa mga kalagayan ng mga bansa na gusto nilang ibalik sa dati kasi nga nagkaroon tayo ng climate change. Supposedly this December hindi naman masyado nag-uulan sa atin, dapat malamig lang, hindi nag-uulan, pero nakita niyo yung panahon natin nag-uulan. So ganyan ang ating panahon, hindi na natin masyado na kasi nga tayo nasa uling panahon at sabi rin ng Bible na ang kalagayan ng panahon ito ay hindi mo na alam kung buhay pa o patay. Hindi lang literally, kundi spiritually din. So nakita niyo mga kapatid, sa spiritual, sa church, ganyan ang nangyari, sabi nga ng ating mahal na propeta, ang church ay nagiging lodge na lang. Alam niyo yung lodge, di ba? L-O-D-G-E. Lodge, ibig sabihin,
Hindi yan bahay mo. Tama ba? Hindi mo yan bahay. Tama ba mga kapatid? Kung traveler ka at naabutan ka ng gabi o gusto mong magpahinga saglit, diyan ka tutuloy. So isang ano pa niyan yung motel. Di ba? Hindi ko pa alam ano ba yung motel, pares lang naman yung tinutulugan. Magkaiba pala ang motel sa hotel. Di ba? Ibig sabihin ng motel yung mga motorist. Di ba? Yung hotel iba naman talagang iba yung klase naman yan. Para siyang tinutulugan pero magkakaiba pala sila sa ang kahulugan. Pero sa Tagalog kasi halos isa lang yung ibig sabihin niya. Pag sinabi mo motel o lunch, pare-pares sa atin na tinutulugan. Pero sa English may iba't ibang definition yan. Pero tayo mga kapatid, hindi ito, yung church natin ay hindi lunch. Ibig sabihin, pupunta ka lang dito, magbibigay ng offering mo, tithes mo, presensya mo, tapos na, wala na. Basta ako, nagbigay ako, hindi gano'n. Sabi ni Prophet, kung mababasa nyo yan dyan sa message niya, hindi ko matandaan kung sa Show Us the Father o Influence yata yung sabi niya. It doesn't matter dun sa it does not matter yung nilalagay mo sa collection plate. Kahit marami kang ibigay, kahit wala kang maibigay, walang ano doon, hindi yung sabi niya hindi yung ang kailangan ng Panginoon. Sabi niya, ang kailangan ng Panginoon yung nasa puso mo. Amen. Nagkaroon ng pagbabago. So, sabi niya, it doesn't matter na malaki binigay mo o maliit. Sa collection plate, sabi niya hindi to, right here. Amen. Kailangan ng Panginoon. So, yung church natin, kaya tawag natin dito ay hindi lunch. Although sabi ni Prophet sa mga simbahan ay lunches yan, ang tawag niya. Kasi nga, pupunta yung tao, pupunta sa church, magsisimba, o saan pa ba yan, ang tawag nila. Pero pagkatapos, ay ganun pa rin. Hindi katulad sa atin, sabi niya, ang tawag dito ay home church. Sabihin ay tahanan mo talaga. Dito ka kinakatagpo ng Panginoon sa mga spiritual na bagay. Then after that, nagkakaroon ka ng pagbabago. Katulad sa literal na tahanan. Amen. Tama? Pagka sa trabaho mo, hindi ka naman mananatiling dyan eh. Uwi ka sa bahay mo, doon ka matutulog. Doon ka kakain ng gusto mong pagkain. At dyan ka magpapahinga. Kasi bahay mo talaga yan. Ganyan din sa spiritual. Ito ang home church natin. Dito ka katatagpuin ng Panginoon. At sabi nga ng Bible, dito magpapahingalay ang Espiritu ng Panginoon sa iyong puso. Dito sa church na ito. Kasi nga, tahanan mo siya. Although, paglabas, hindi naman ibig sabihin dito may Espiritu Santo ka. Sa labas, ay wala na. Hindi pwedeng ganon. So, nakamtan mo ang Espiritu Santo ng Panginoon dito sa church, hanggang sa tahanan mo, dala-dala mo yun. Hindi lang dito. Hindi ka lang santo dahil umattend ka sa church. Kundi hanggang sa bahay mo, dala-dala mo yung pagiging santo. Kaya nga sa labas, dito hindi ka naman masasabihan na katulad ng patuto ng ating kapatid, hindi yun mananampalataya. Yun nga, lagi natin sinasabi na ang hindi mananampalataya makakakita ng glory sa iyo. Right. Kasi hindi ko pwede sabihin na, ay sa iyo, wala kang glory. Ikaw, wala kang glory. Hindi ko pwedeng ma-judge kita ng ganon. Kasi pare-paras tayo nagsasabi na mananampalataya. Pero ang magpapatotoo na isa kang mananampalataya talaga, hindi yung kasama mong mananampalataya, kundi yung hindi mananampalataya. Nakita niyo si Jesus? Di ba? Si Jesus ang nagpatunay na siya ang Diyos, yung sinasabihan ng demonyo. Amen. Kasi gadara, di ba? Anong gagawin mo sa akin, anak ng Diyos? Bakit ka mo ganun ang sinasabi ng tao? Kasi hindi siya yun, sabi ng prophet, kundi yung nasa kanya. Yung nasa kanya, saan ba galing yun? Magkasama sila ng Diyos doon sa taas eh. Kaya alam ng kaaway kung sino ang totoong Diyos. Amen. Nanginginig pa nga siya dyan eh. Tama ba mga kapatid? Amen. Nanginginig siya dyan kasi nga magkasama sila. Bakit hindi niya sinabi yung totoo? Kasi nga sabi ni Jesus, yung dumating na nauna dito sa ibabaw ng mundo, ang dala-dala niya hindi katotohanan,
kundi kasinungalingan. Kasi nga siya yung tatay nun. At meron siyang anak. Kasi sabi niya, siya ang tatay, father siya yan eh. Tama? John chapter 8. Diba? Sinabi niya dyan, may tatay. So may anak din yan. Hanggang sa panahon ngayon, may anak yan. At yun ang nakakaharap natin, yung mga nagdadala ng kasinungalingan. Pero tayo mga kapatid, ang ating gustong makamtan ay ang katotohanan. Kasi sa batas ng tao, o sa batas ng panahon ni Moises, walang nakaligtas. Pero sabi ni Juan, sa aklat ni Juan, John chapter 1, mababasa niyo dyan, sabi niya si Moses, nagdala ng batas. At walang nakaligtas doon. Pero sabi niya, pagdating ni Jesus, o ni Jesus, sabi niya gano'n, ang dala-dala niya ay katotohanan at biyaya. Amen. Diba? Yan ang dala-dala niya. Kaya, ayun, makita niyo yung mga nasa sanlibutan. Naghahanap ng katotohanan pero hindi nila makita. Kaya rin ng Bible yan. Maghahanap sila ng salita ng Panginoon, tatawid sa karagatan, magpaparot pa rito, pero hindi masusumpungan ng katotohanan. No? Nakita niyo mga kapatid, ng katotohanan, mahirap hanapin, pero tayo nahanap natin ng katotohanan. Amen. Nakita niyo yung sanglibutan, di ba? Ba't ibang bansa, ganyan ang nangyari. Dito naman, di ba? Itong balita na naman na nagkaroon na naman ng patay sa mga Hudyo, di ba? Hindi pa rin naintindihan ng Hudyo. Although, sa atin kasi naintindihan natin eh. Pero mga Hudyo, hindi pa rin naintindihan na pinapalis na nga sila. Pinapabalik na nga sa homeland nila, sa Israel. Ang kulit pa rin nila, nandun pa rin sila nag-stay sa iba't ibang bansa. Nasabi ng Bible, babalik dapat sila sa homeland kasi hindi sila katatagpuin ng Messiah kapag nasa ibang bansa sila. Yan ang katotohanan ng Biblia. Nandun pa rin sa ibang bansa, ipilit pa rin. Tipo yan sa mga anak ng Diyos, tayo mga kapatid, hindi, minsan may mga nagkiklaim pa ng mananampalataya na maatin, tapos minsan hindi na aatin. Nagkukulit-kulit pa rin na kailangan nandito ka sa totoong pananampalataya. Amen. Kasi hindi ka kakatagpuin ng Panginoon sa ganyang kalagayan mo na backslider. Dapat nandito. Ang homeland mo nandito mga kapatid sa salita ng Panginoon. Amen. Katulad ng Israel na dapat nasa Israel lang sila. Ano ang promise lang natin? Ang banal na Espiritu Santo. Yun ang kanyang salita. So, huwag ka nang magpakulit-kulit dyan sa pasaway sa sanlibutan kasi hindi ka kakatagpuin ng Panginoon dyan. At hindi naghihintay ng Diyos kapag may oras yan. Ay, yung masyal-masyal pa sa sanlibutan ng tunay kong anak. Nagkiklaim na anak, masyal pa sa sanlibutan. Sabi nga ng school, finish or not finish, pass your paper. Father David, sabi ng mensahe, pwede bang hindi ma-rapture yung ganyan na nasa sanlibutan? Yes. Pwede kang hindi ma-rapture yan. Sabi nga ni Prophet, kung nagsusot ng mga malalaswa o hindi walang kabanalan ng isang mananampalataya, pwede bang maiwan sa rapture? Brother Branham. Maiwan talaga yan. Sabi nga gano'n. Kung dumating ang rapture, gano'n ka. Kung isang mananampalataya nasa kasalanan ka, pwede kang maiwan. So, sinisikap natin na makaabot tayo sa maturity. Hindi yung ang tagal na natin, ay hindi pa tayo mature. So, di ba, when I was a child, I spoke as a child. But when I became a man, I put away my childish things. Bata, nye. Na ganun. Hindi na yung konting lang, may parang alam naman natin kung galing ng bata. Alam natin yan. Now, pag-usapan natin.
Sign of a mature Christian. Now, babasa tayo ng versikulo mga kapatid. Now, ang isa sa mga sign o palatandaan na mature Christian mga kapatid, buksan natin ang Bible. Sabi niya, you endure trials with faith, knowing they produce spiritual strength. You endure. Ibig sabihin ay nalalagpasan mo. James chapter 1 verse 3. Sabi niya dito, sabi niya verse 2, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Amen. Nakita niyo mga kapatid at ang inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Kasi nagtitiis ka, gumagawa ka upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Nakita niyo mga kapatid, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire. Sabi niya, wanting natin na walang anumang kakulangan. So sabi niya, you endure trials with faith. Na-endure mo, nananagumpay ka, nananalo ka, nagkakaroon ka ng pagtatagumpay sa mga pagsubok dahil sa pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen. At hindi natin pananampalataya yun, kundi pananampalataya ng Diyos na ibinigay. At kapag ang Diyos ang nagbibigay, walang katalo-talo. Amen. Siya yung nagbigay nun eh. Naalala niyo yung binigay ng Diyos na promise lang sa bayan ng Israel, walang katalo-talo. Titira na lang, wala ka nang gagawin. Iba ang nagtayo ng bahay, ikaw na lang titira. At may mga tanim na mga kapatid. Para saan? Sa kanilang mga cattle, sa mga cows, mga sheep, mga goat, kakain na lang. Tama mga kapatid? Gano'ng kakasarap ang ibinibigay ng Diyos. Amen. Pero may mga trials na darating. Bakit ka mo? Although nandun na, naitayo na yung mga tahanan nila, pero kailangan nilang paalisin yung mga nakatira doon. Amen. Tama? Ganon din sa pananampalataya natin, sabi ng mahal na propeta, sa Bible din ang nagsabi, kailangan mong i-conquer ang mga pag-uugali niyan na nasa iyo. Dati kasi ganyan ang ugali natin. Pero pagdating ng salita ng Diyos, kailangan mong alisin unti-unti yun. Yung mga masasamang pita, yung mga kung ano ng mga ugali natin. Alam na natin yun, mga kapatid. At hindi mo yung mapagtatagumpayan kung wala kang pananampalataya. At sabi niya, now, your prayers, sabi niya gano'n, yung mga layunin natin sa pananalangin, ay para sa kalooban ng Diyos. Hindi lang para sa, sabi niya, not just earthly comfort. Dahil dumadalangin tayo sa Panginoon kasi kailangan, napipilitan tayo, hindi gano'n ang pananalangin. Tama ba? Ang panalangin natin mga kapatid ay yung God's will. Amen. Matthew chapter 6. Verse 10. Sabi niya dito, after this manner therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. So tinuruan ng Diyos o ni Jesus Christ ang mga apostol kung paano manalangin, at ito'y sample. At ginawa ng mga panalangin ng reliyon. At nanatili na sila sa ganung panalangin. At sabi niya dito, thy kingdom come. Ano ba yung kingdom ng Panginoon? Ang sabi ng San Pablo, ang kingdom ng Panginoon ay hindi sa meat and drinks, kundi ang kingdom ng Panginoon ay ang kanyang banal na Espiritu Santo. Nasa sa iyo. Thy will be done in earth as it is in heaven. So nakita nyo? Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. So yan ang ating panalangin. Hindi lang yung mananalangin tayo, Lord, gusto ko nito, Lord, gusto ko nito. Diba? Ganun ang panalangin minsan ng isang mananampalataya. Pag hindi nasunod ng Diyos, hindi na mananampalataya.
aalis na sa pananampalataya. Lord, gusto ko nito, gawin mo ito sa akin, gawin mo ito sa'yo. Pero ang Diyos, mga kapatid, sa ganung panalangin mo, nagre-require din, o umihiling rin ng Diyos, ng ng gagawin natin. Amen. Hindi lang basta Diyos ang gagawa sa atin, kundi ang Diyos, mga kapatid, naghihintay ng gagawin mo para sa Kanya. Pwedeng, Lord, gusto kong ganito. Lord, gusto ko ng ganito. Ano naman gusto ng Diyos sa iyo? Di ba, ganun lagi yan, ganun sa mga pinag-pray natin. Kapag may panalangin ka na ba, anong gagawin mo para sa Panginoon? Akala nyo, hindi yung na-experience ng ating mahal na propeta. Na-experience niya yun. Sabi niya, doon sa isang tao, ipag-pray kita. Anong gagawin mo pagkatapos ng prayer at ikay gumaling? Akala natin, mga experience lang nagpe-pray yan. Hindi, kay Brother Branham pa yan, kung nababasa niya. Brother Branham, ganito ang gagawin ko. Ganito, wala. Sabi niya, wala pala itong tao mo. Sa madalit sabi, gano'n ang reaction ni Prophet. Wala pala itong kausap na ito. Iba pala yung Panginoon, hindi pala Panginoon ang kanyang uunahin. Pagkatapos niya, gumaling. So nakikita niyo, mga kapatid, ang panalangin natin, hindi yung kagustuhan natin lahat. Yung kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Kasi yung kagustuhan ng Panginoon para sa atin, the best yun. At alam niya, mga kapatid, yung kahinat na ng mga panalangin natin. Kaya sabi nga, yung panalangin na ituluro ng Panginoon, Thy kingdom come. Sabi niya doon, Thy will be done. Ang kalooban ng mga kapatid ang siyang mangyari at maganap. Di ba? Kahit nga sa mga love life ng mga kabataan, di ba? May mga pasayang-sayang pa yan eh. Masaya na ganito, pag ito, ganyan. Diba, napapakinggan lagi natin yan kung naabutan niyo yung mga pangangaral ni Pastor nung araw niyan, nung bata pa ako. Tatawa rin ako eh. Pero siyempre, hindi pa nagsisingkin sa akin kasi hindi ko pa naman nararanasan. Hindi ko makakalimutan, mga kapatid, sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng ganito, binigyan daw ng pado parang pinitpit na luya. Binigyan ng gusto niya, pero yung paa niya, hindi naman kasama kasi sa prayer na, Lord, huwag pinitpit na luyang paa. Eh, nakita niya yung girl, yung sister, yung talagang katuparan na aking panalangin. Pagtingin daw sa baba, parang pinitpit na luya. Lord, bakit ito naman? Binigay na nga sa'yo eh. Di ba? Ano sabi dyan? Lahat ng tao may kapintao sa akin. Tama? Amen. Lahat ng sa atin, may makikita at makikita pa rin ang tao sa atin. Ngayon, yung iba naman daw nagpipray, nananalangin sa Panginoon, Lord, yung kalooban mo, binigay yung kalooban, bakit ito? Dahil ang panalangin mo na lang pala, sabi ni Pastor, yung kalooban mo, Panginoon. Kaya one time, isang mananampalataya, people pa siya, no? Sabi niya, panalangin ko, mga kapatid, makapag-asawa ako ng maganda. Yan people yan, ha? At magkaroon ako ng magandang bahay at sarili kong bahay. Way back sa mga 1996 pa yun. Nagkaiwala na kami. Kanya-kanya ng buhay. Nung malaman-laman namin, binigay ng Panginoon. Pero pag tinignan mo sa yung ganda niya sa sanlibutan, hindi abot. Pero maganda rin yung sister. Binigay sa kanya. Nagkaroon siya ng magandang bahay. Nagkaroon siya ng magandang bahay. At nagpatuto siya sa gawain. Yan ang panalangin, brother. Specific. Wag lang yung Lord kalooban mo kasi pag binigyan ka ng kalooban ng Panginoon, baka masaktan ka. So may mga panalangin tayo, mga kapatid, na minsan, sabi nga ng mahal na propeta, hindi binibigay ng Diyos. Bakit ka mo pwede mo ikapahamak? Pero kung gusto mo naman ituloy, bibigyan din naman ng Panginoon, pero may lesson. Depende na lang sa'yo sa pag-accept. Now, isa pa sa mga
sign ng o tanda ng isang mature Christian, sabi ng gano'n. You welcome correction because you desire righteousness. Wina-welcome natin o ina-accept natin, tinatanggap natin ang pagtutuwid o pagtatama kasi ang gusto natin o nais natin ay katwiran. At yung katwiran na yun ay hindi lang natin katwiran, kundi katwiran ng Diyos na ibinibigay sa isang mananampalataya. Proverbs chapter 6 verse 23. Sabi ng Bible, for the commandment is a lamp, and the law is light. Sabi ng Bible, sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. So nakita nyo? And reproofs of instruction are the way of life. Ang mga turo pala, o ang pagsasaway sa atin, 6:23 ng Proverbs, sabi niya gano'n, ay daan ng buhay, hindi pala kamatayan. So kapag ikinokorek at ikinatamang ka, yan pala ay buhay sa atin. Bakit? Sa kumukuha ng pangkorek? Dito sa salita ng Diyos. Kasi ang sa salita ng Diyos, ang siya nagbibigay ng pagtuturo, di ba? Ang sabi diyan ni San Pablo kay Timothy, ang salita ng Diyos, it is for reproof, di ba? Pagsasaway, pagtuturo. At kapag naintindihan mo ang mga bagay-bagay, at tinanggap mo ang correction, ang pagtatama o pagtutuwid, ito ay buhay para sa atin. At sino bang nagbibigay ng buhay? Ang Panginoong Jesucristo, ang Kanyang Espiritu Santo. Saan galing? Sa salita niya, mga kapatid. Kahit basahin mo, sabi nga ni Prophet, kahit basahin mo ng basahin ng Bible, wala itong buhay unless may Espiritu Santo. Ha? Ang salita ay patay yan. Pwede kang mamatay sa salita niya na binabasa mo. Depende sa pagka-intindi mo dyan at pagbabasa mo. Pero kapag may Espiritu Santo, mga kapatid na nasa iyo, mabubuhayan ka sa salita sa mga titik at letter na yan. Ngayon, saan galing yun? Hindi basta dadating ang Espiritu Santo sa iyo. Ha? Ang sabi ng Bible, magkakaroon ka ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At saan mo mapapakinggan at makukuha ang salita ng Diyos sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, kailangan mo ng oil, ng eye salve. At sino nagbebenta o nagbibigay, kasi ang term ng Bible, nagbebenta, pero lumapit ka. Ha? At bibigyan ka. Nakita niya magbebenta, pero ibibigay pala. So, gano'n ng Bible, pag hindi mo natimbang, akala mo, saan ba? Pwede bang makabili yan? Katulad kay San Pedro saka doon sa sorcerer na yun? Parang magkaroon din ako ng ganyan na parang mga dila ng apoy sa kulungan ng mga mananampalataya. Yung bautismo ng Espiritu Santo. Di ba? Inopera siya ng pera para magkaroon. Hindi ganoon ang pagbili ng Espiritu Santo. Dahil ang Diyos, mga kapatid, nung nagbigay, libre. Walang bayad. Saan ka kukuha? Sa mga nagsasabi ng katotohanan na salita ng Diyos. Doon ka kukuha. Now, isa pang sign ng isang matured na Christian, yung dati mong kasalanan, yung our habitual sins are losing their grip on you. Ibig sabihin, nawawala na yung pag-igpit sa'yo, yung kapit sa'yo. Di ba? Kasi ang kasalanan, nakakapitan tayo nang hindi pa tayo mananampalataya. At kapit na kapit sa atin. Sabi nga ni Prophet, ang kasalanan ay katulad ng anesthesia. Ha? Alam natin kapag naturukan tayo ng anesthesia, wala tayong pakiramdam. Sa mga ngipin pa lang, kapag tinurukan ng anesthesia, kahit bunutin niya ng na pambunot ng dentista, hindi mo na nararamdaman. Ganon din ang kasalanan sa ating katawan. Kapag nasa iyo yan, puno ka ng kasalanan, na katulad yan ng anesthesia, kahit anong sabi sa iyo na pagpapaliwanag, kahit ano pang pag-advise sa iyo, pagpapayo sa iyo, dahil puno ka nga ng kasalanan, baliwala lang sa iyo yan. Manid ka eh.
Di ba? At tayo pa naman yan, ang tao, yung manhid. Mas matindi ang nagtutulog-tulugan kaysa sa tulog. Di ba? Yung tulog, talagang tulog yan eh. Matindi mo yung nagtutulog-tulugan, ayoko, hindi ako tulog. Alam naman niya na nandiyan ka. Kahit may nagdo-doorbell dyan, dito nga nun, kami nun eh. May doorbell, hindi ganyan doorbell nun, alam niyo yan, di ba? Talagang gising ka, hanggang doon sa kalsada, maririnig mo. Narinig na namin, pakaramdaman kami, sinagtatayo. Gising kami nun, nagkagantuhan na kami pagka umaga. Sino yung dumating kaninang madaling araw? Sino ba yun? Kanyari ba eh. Kaya gising na kami nun eh. Tatawanan na lang kami. Bukas eh. Tulog-tulogan eh, mas matindi kayo sa tulog. May kasalanan na naturo ka ng anesthesia. Wala pakialam niya. Alam niya rin eh. Pero hindi na siya makikinig. Pero kapag matured Christian mga kapatid, yung old habitual sins mo ay losing their grip on you. Nawawala na yung kapit sa iyo. Romans chapter 6, verse 14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa iyo. So nakita nyo? Kapag nasa Panginoon ka na, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Kapag nasa biyaya ka ng mga kapatid. Sabi niya, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Nakita niyo kapag sa ilalim ng biyaya mga kapatid. Kasi kung sa ilalim tayo ng batas, kautusan ni Moises, may kasalanan lang tayo, yari tayo lahat. Pero dahil may biyaya ang Panginoon, i-commit mo lang lahat ng bagay sa ating Panginoon, pagsisisihan mo, tapos na. E paano kung nabuhay pa tayo sa panahon ni Moises? Karoon tayo ng kasalanan. Magdadala ka pa ngayon ng, depende sa kasalanan mo, pag malaki-laki, baka. Dahil may pera ka. Pag wala, manghuli ka ng bato-bato. Nagpupuyat ka, manghuli ka lang ng turtle doves. Kasi ano yan eh, hindi naman yan yung kalapati na inaalagaan, ligaw yan. O hanapin mo yan sa bundok yan, sa bang lugar yan. So inaalis na tayo doon kasi hindi nga makakapasa yung dugo ng hayop. Kaya sa bawat pagkakasala natin, sa bawat pagkakamali natin anong ginagawa ng isang mananampalataya, inilalagay natin sa dugo ni Jesucristo at ito'y nawaparang. Kasi hindi natin kayang magbago sa ating mga sarili kung wala ang ating Panginoon. Lahat yan na ginawa ng Diyos, mga kapatid. Ang gagawin mo na lamang at ang gagawin na lang natin, mga kapatid, ay sumampalataya doon sa tinapos ng Diyos. Bakit mo pag ginagawa kasi? Nandiyan kasi kaaway, kaya nga kaaway mandaraya. Aligid-aligid sa yan. No? Parang rattlesnake, sabi ni prophet, with tantalizing eyes. At ang sin, ang kasalanan, maganda. Walang kasalanan, walang iharap, ipipresent sa iyo ang kaaway, ang diablo, na pangit. Lahat yan maganda. Kung paano si Jesucristo ang Diyos, ay nilikha ang lahat ng bagay na maganda at mabuti. Ganon din ang kaaway. Kahit nga sa social media, nakita niyo yung di ba? Dating nagnegosyo, inopera ng scatter. Wala namang pinopromote si scatter na pag tumaya ka dito, ay matatalo ka. Nakita niyo, tayo, mga kabataan, nakita niyo yan, lalabas sa Facebook niyo yan. Diba? May mga nag-offer dyan ng scatter. Tama ba? Nag-offer yung scatter, hindi naman siya nag-scatter, pero nadali naman, nag-scatter. So, nakita niyo yung mundo ngayon. Tumaya ka dito, ito lang. May bonus pa yan. So, ikaw naman, bubonus ka ngayon kasi may, bigyan ka ng 500. Tama? So, hindi niya alam.
Mga kanyata nakakalam. Alam ko, alam nyo rin yan. Pag nag-register ka, may 500 muna. Panalo ka na doon. Kasi may 500 nga itataya ko. Panalo muna. Sunod panalo, sunod talo na yan. Wala namang pinopromote na pag nakatatlo ka dito, ay talo ka na. Wala, lahat yan panalo. Pinakita niyo yung offer ni Satanas. Yung kasalanan, ino-offer ni Satanas siya. Pero di kanya opera na pagkatapos ng pangit. Opera ka lang yan, pero walang sinasabing outcome. Pero ang Panginoon, mga kapatid, nung nag-offer ng isang magandang bagay, nag-offer din siya pagkatapos ng magandang bagay na yun. Ha? Manampalataya ka dito, ano pagkatapos? Di ba may bibigay na bagong sanlibutan? Amen. Nung nag-offer ang kaaway, mga kapatid, hindi niya in-offer ang lake of fire. In-offer niya ba? Nabasa niyo? Wala siyang in-offer na gano'n. Ang nagsabi lamang na may lake of fire kapag sumunod sa kaaway, ay ang Panginoon. Yes. Pero hindi nag-offer si Satanas na, kahit na satanista eh, tanungin mo sa pupunta yan, sa lake of fire. Lahat ng tao pag tinanong mo, gusto pumunta saan? Sa lake of fire? Hindi, sa langit lang. Pero, alam naman natin, yan ang sabi ng Bible, doon sa bunga yan tinitingnan. Doon yan makikita sa bunga. So lahat gusto pumunta ng langit. No? Wala naman impyerno yan eh. Walang in-offer ang kaaway na papunta ka sa impyerno kapag ginawa mo yan. Wala. Nakipagwasan ganyan. Ang Diyos lang nagsabi niya na mapupunta ka doon sa kapahamakan. Kung yun ang pipiliin mo. Pero ang kaaway, hindi siya nag-offer ng ganyan. Maganda. Nung inoperan ng serpiente si Eva about sa ganung mangyayari, sinabi niya ba na mahuhulog sa kasalanan o mapufall ang human race? May nabasa pa kayong gano'n? Wala. Anong sabi niya? Hindi gano'n. Ang sabi ng kaaway, ng pag ikay nakakain yan, magiging ano? Katulad ng tao? Nakita yung Diyos eh. Pero ganda. Wala naman sinabing gano'n eh. Na magiging katulad ng Diyos. Pero yun ang offer ni Satanas, maganda. Kaya walang ino-offer ang kaway na hindi maganda, lahat yung maganda. Pero once na nasa pananampalataya ka ng mga kapatid, yung habitual sins mo dati, yung old, kasi dapat maging new creature ka eh. Tama ba mga kapatid? Kasi yung Espiritu ng Diyos ay hindi ilalagay doon sa new spirit mo. Ha? Kasi may old spirit ka eh, may old nature ka. Kailangan maalis yung old nature mo, kailangan sumampalataya ka sa Panginoon para yung old nature mo yung mawala. At maging new nature ka ngayon. New spirit. Para yung Espiritu ng Panginoon, ilagay niya doon sa new spirit mo. Hindi pwedeng old spirit yan, nalalagay niya ng Espiritu Santo, hindi pwede, hindi magkaugma. Di ba, pinag-aaralan na natin sa book of Ezekiel, bibigyan kayo ng new spirit. At sabi ni Prophet, yung new spirit na yun, lalagyan ng kanyang Espiritu Santo. Hindi pwedeng marumi, tas malinis yung ilalagay. Hindi pwedeng ganon. Kailangan malinis yung Espiritu mo para bigyan niya ng banal na Espiritu Santo. Now, isa pa. You pursue holiness. Because you belong to the Lord. Ang gusto mo pala ay yung holiness. Bakit ka mo? Without holiness, you cannot see God. Yan isa sa mga sign ng matured na Christians. 1 Peter chapter 1. At ito'y sinabi rin noon sa Old Testament. Yung isi-search nyo lang yan. Yan lang dito sa chapter 11 verse 44. Nandiyan yan. But, sabi niya, so nakita nyo, basahin natin dito sa verse 14. Nagaya ng mga anak na matalimahin. So, as obedient children tayo mga kapatid. Hindi sa disobedient. Ang pinatutungkulan nito ay mga obedient children, mga
matalimahin, na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. So nakita niyo mga kapatid? As obedient children, not fashioning yourselves according to the former last part niya, kasi nga obedient children ka na ngayon. Hindi na dapat, wala ka na dapat doon sa masasamang pita na mag-aasal ka pa ng ganun. Na, sabi nang kayo nasa kawalang kaalaman. May kaalaman ka na ngayon eh. Di ba? Faith, virtue, knowledge. So may knowledge ka na ngayon sa salita ng Diyos as obedient children. Kaya sabi yung masasamang pita, eh wala na dapat sa'yo yan. Tama ba? Sabi nga isang, ito, nabasa ko, hindi to sa mensahe, hindi sa message, hindi to sa message ni Prophet, ha? Sabi ng isang denomination, pero kung tanong sa kanya to, pero pilos niya, sa denomination to mga kapatid, ha? Na church. Hindi ko lang matanda, pero nabasa ko lang siya. Yung nag-ML ba ay makakasama sa pagkagaw? Nabasa ko. Wala namang ganong scripture eh. Kasi modern yung ML, wala namang panahon ni Jesus Christ nag-ML eh. Yeah. So naman, sabi niya gano'n, hindi daw. Andiyan sa 1 Peter yata yung versikulo na sinabi niya. Pag may kipamatok daw sa, it's sa 1 Corinthians, sa Pedro yun, nakalimutan ko yung verse kasi. Sabi ko, ba yun? May scripture siya eh. Hindi message believer. Pero yung pinatutungkulan niyang verse, may word na last. Sabi niya yan, hindi yung message believer. Ngunit yamang banal. So nakita niyo, ang kasunod, pakinggan niyo mga kapatid, basahin niyo. Ngunit yamang banal ang sa inyo tumawag. Banal ba ang tumawag sa atin? Ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So nakita nyo? Sa lahat pala ng paraan ng pamumuhay. Kaya ang Diyos mga kapatid, sabi ni Prophet, sa lahat ng pintuan na nasa puso mo, may doors of pride na kailangan mong buksan. Lahat. Lahat. Sabi niya sa iyong pag-uugali, lahat ng iyong pagkatao, kailangan papasukin mo ng ang Panginoon dyan. Sabi ni Prophet, every fiber of your body, dapat ang Diyos ang kumukontrol. Diba sabi ng Jeremiah, alam ng Diyos ang puso natin, yung mga ugat, yung reins. Nakita nyo? Alam niya pala eh, bakit siya nag-create nun eh, kaya niya alam yun. Isusurrender mo lahat yan, sabi ni Prophet. Sabi niya, but as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. Nakita niyo? Kayo mga pakabanal, sapagkat ako'y banal. Sabi ng Panginoon, sino ang banal? Yung tumawag sa atin. At ang tinawag niya dapat ay banal din. Hindi pwedeng yung banal yung tumawag, yung tinawag, hindi banal. Kaya nga sabi dito, as obedient children, mga anak na matalimahin, na wag na kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita. Bakit kamo? Kasi sabi ni San Pablo, we are a new creature. At ang binibis mo na ngayon ay ang salita ng Diyos. Kaya ang makikita sa iyo ay yung salita ng Diyos. Kasi yung ating mga sarili lamang makikita, hindi papasa yun. At hindi matatanggap na hindi mananampalataya. Ha? Pag yun ang nakita nila, hindi yan. Wala yan. Bakit sila ganyan magsalita sa iyo? Alam mo na kagad ang tinatakbo ng mga salita ay for the glory of the Lord. Hindi sa glory mo. Kasi yung glory ng Panginoon ay nasa iyo at ang nakikita niya yung Panginoon mismo, hindi ikaw. Kasi ikaw, iniisip mo, lagi nga akong kapos eh. Bakit gano'n siya magsalita about sa akin? Tama ba mga kapatid? Kasi hindi ikaw nakikita yung Diyos na nasa iyo. Huwag ka lang sasablay at makita ka niyan, sasabihin niya, hindi ka tunay na mananampalataya pala. Tutoksoyin ang pananampalataya. Tutoksoyin ng Panginoon. Kaya makita dapat nila yung pag-uugali ng maka-Diyos. Sabi nga ng Bible, we live godly.
Kaya may godliness yan, makaabot tayo sa godliness. Bakit? Sabi ng sinabi dito, holiness, because you belong to the Lord. Pagmamayari tayo ng Panginoon, kaya dapat makita sa atin yung holiness. Because without holiness, sabi ni San Pablo, we cannot see God. Now, ano sabi ng mahal na propeta, mga kapatid? Sa adoption na mensahe niya, mga kapatid. Now, sabi niya, he's talking to the spiritual Canaanites, Israel, the spiritual Israel who has possessed the land. O aren't you glad you've come out of Egypt's garlic? So, hindi pa tayo nagagalak, mga kapatid, na nakaalis na tayo sa mga bawang ng Ehipto. Ibig sabihin yung mga pagkain doon. Aren't you glad you're out of the wilderness? And remember, they had to eat manna, angels' food out of heaven, until they crossed over into the land. So, kung babasahin ito dyan sa book of Deuteronomy tayo, sabi niya gano'n. Ang bayan ng Israel, nung nasa wilderness na paikot-ikot lamang, angels' food ang kinakain nila, yun yung manna. Pero pagpasok nila doon sa promised land, huminto na yun. Wala na yung manna. Kasi, ang kakainin nila, yung pagkain doon sa promised land, ang sabi ng Bible, yung old corn. Tigas yun. Kasi malambot ang mana. Pagdating nila sa promised land, matitigas na. Kasi nasa promised land na eh. Yan ang Bible Babasahin niyo sa book of Deuteronomy, mababasa niyo dyan. And when they crossed over into the land, the manna ceased to fall. So natigil na pagpasok sa promised land. They were fully matured then. So pagdating pala sa promised land, mga matured na sila. Bakit kamo? Dahil sa wilderness pa lang, sa ilang ay pinagpapatay na yung mga walang pananampalataya. Kasi sabi ni Pablo, hindi sila pwede makapasok sa kapahingahan, sa promised land, kasi nga ay mga sutil sila. Hindi nila sinamahan ng pananampalataya. So kapag wala ka palang pananampalataya, hindi mo sinamahan ng pananampalataya, hindi ka makakapasok, makaka-cross over sa promised land. Bakit? Katulad ng kinanta natin o inawit natin, ang Diyos ang magdadala sa'yo doon sa cross over the land. I won't cross alone. I won't cross alone. Now, sabi niya, they were fully matured then and they eat the old corn of the land. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa book of Deuteronomy. They eat the old corn of the land. Matured ka na eh. Di ba? Kung uminom ka man ng gatas, literally, kung matured ka na o adult ka na, hindi katulad ng pag-inom ng bata, ng baby. Na yun lang kanya kinakain, kundi kumakain ka na ngayon ng steak. Ha? Kumakain ka na ng matitigas. Now, that you're not babies anymore. Now that you're not desiring the sincere milk of the gospel, that you don't have to be babied. Hindi ka na binibaby ngayon. Tama? Huh? Hindi na mga, baka masaktan to eh. Hindi ko masasabi sa kanya, hindi ko sasabihin, baka masaktan. Hindi ka na binibaby. Atin ka naman. Wala nang ganun sa atin. Ha? And patted, hindi na tinatapik-tapik. Ha? Tama ba mga kapatid? And persuaded, hindi ka na hinihikayat o pinipilit pa, sabi ni Prophet, to come to church. Alam mo na may gawain pag Wednesday, alam mo na pag Sunday, na may gawain. Kapag hindi ka umattend, depende sa'yo yan. Kung anong kalagayan mo, kung anong reason mo. Pero sabi nga ni Brother Branham, sabi ng Message Prophet, kahit wala ka, makapagpapatuloy ang church. Huwag mo isipin na hindi matutuloy ang church o service kung wala ako, no? Magpapatuloy ang church. Ilang beses na nangyari sa atin. Kahit may pandemic pang dumating, nagpapatuloy ang church. Bakit ang church? Hindi yung building, kundi yung mga mananampalataya doon sa building. Magpatuloy. Kahit mawala ka na. Bakit? Ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ mismo, ang magtiis, kasama ka ba sa nagtitiis? Nasa sa'yo yan. Ang magtiis hanggang sa wakas, yung maliligtas. Now that you're real fully, na totoo,
fully matured Christians, you're ready to eat strong meats now. Kaya mo nang tanggapin ang mga titigas, hindi yung konting pananalita o pangangaral, ayun mo na, masakit yung mga aral. No, masakit ang katotohanan. But the truth shall set you free. No? Sabi niya dito, you're ready to come into something, he said. You're ready to understand something that's deep and rich. Hindi na laging ang Diyos ay nakapagliligtas. Tapos ka na doon. Ang Diyos, kailangan magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tapos na yun, tama ba? Sabi nga ng Hebrews chapter 6 verse 1, alisin mo na yung mga principles na yun. Sige, tapos ka na doon eh. Hindi tayo tithes and offering ngayon sa Sunday, prosperity. Sa Sunday, may hindi na nakapagbigay sa tithes and offering na naman. No, hindi tayo ganun. Ang dami pang dapat saliksikin sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, there's so much land to possess. Sabi ni prophet siya sa possessing the gates of the enemy. Ang dami pa. Pero natili ng bayan ng Israel, dito na lang kami, ayaw na namin posesyan, okay na sa amin to. No, hindi tayo ganun mga kapatid. Ang dami pang mensahe ng Biblia na hindi pa natin alam. Ang sabi ni prophet, ang nobya ni Kristo ang dapat makaalam ng sekreto o mystery ng Bible. Bakit? Sa atin pinagkaloob ito eh. Imagine niyo before the foundation of the world, itinago na ito ngayon in-reveal. Kanino? Sa iyo? O sa kanila? Nakita yung maitsura natin, hindi naman tayo aral na tao. Pero alam mo ang mystery ng Biblia. Now, Orwell get into it directly, and it's been hidden since the foundation of the world. He said, now that you've come into this, I'm addressing this to you. So, nung dumating ka ngayon mga kapatid, hindi ito naka-address sa kanila, hindi ito patungkol sa kanila, kundi patungkol sa iyo. Not to those who just left Egypt. So, sabi niya, ito'y pinatutungkulan ng mahal na propeta, yung mga matured na hindi lang kaalis na sa Egypt. Ibig sabihin, bagong tanggap pa lang. Not to those who are still in the journey, but to those who are in the promised land that has received the promise. Na-receive ba natin ang promise? Kailangan mo na ngayon kumain ng matitigas. Wala ka na doon sa journey sa labas. Hindi ka na paikot-ikot sa wilderness mga kapatid. Kung gano'n ka pa rin, hindi ka pa rin nakakapasok sa promised land. Tandaan natin, ang promised land natin ay ang banal na Espiritu Santo. Amen. How many receive the promise of the Holy Ghost? At sabi niya, oh, aren't you glad that you're in the land? Hindi ba tayo natutuwa at nagagalak na nandun na tayo sa land? Saan? Sa promised land? Bakit? Doon sa promised lamang ang may Espiritu Santo. Wala sa labas. Over here, eating the old corn, eating the strong things of God. Saan nakita niyo? Is eating the strong things of God. And got a clear understanding. Your spiritual mind is all unmuddled up. Oh, sabi ni prophet, minsan yung malinaw na pag-iisip natin, sabi niya, hindi malabo na pag-iisip. Yung mga hindi nakakaintindi, kundi nakakaintindi na tayo ngayon at nakakaunawa. Tama ba? Amen. Kung hindi ka pa rin nakakaintindi o nakakaunawa, baka kailangan mo ng doctrinal muna. At para maipaliwanag ng man-to-man approach, one-on-one. Ay, ano ba to? Ano ba to? Ano ba yan? Ano ba yan? No? Pwede kang magtanong. No? Sabi nga nung, di ba, alam naman natin, huwag kang mahiyang magtanong. Diba? Tama ba? Huwag kang mahiya. Huwag mo sabihin na, baka ako wala pang alam, kaya hindi ako nagtatanong. No! Para-paras tayong wala pang alam dito. Para-paras tayong tinuturuan ng Panginoon araw-araw. Amen. May nauna, may nahuli, may huling na nauna. May nauna nahuli. Dapat lagi tayong moving forward, sabi nung Toyota, di ba? Moving forward eh. Hindi tayo Kristiyanong pa atras. Lahat tayo papunta sa unahan. Ang Panginoon mga kapatid, katulad ng star yan. Anong star? Backstar? Hindi, North Star. Tama? Hindi niyo alam? Ang Diyos, sabi ni prophet yan ay North Star. Sa mga manlalayag ng araw, yan tinitingnan yan, yung North Star. Yung mga manlalayag sa dagat, yan ang pinakompas nila. Yan ang guide nila. North Star. Ang Diyos ay North Star. Titingin yan doon sa North Star. Hindi yan, dito kaya? Sa likod kaya? Hindi. Now, sabi niya,
you know exactly who He is. Sabi niya, you know exactly who. Kilala ba natin kung sino siya? Amen. Sabi niya, you know exactly who He is. You know exactly what He is. You know exactly where you're going. Alam ba natin kung saan tayo pupunta? Kasi kilala natin yung pupuntahan natin. Sabi ng Panginoong Jesus Kristo, huwag kayong maglumihanan. Haalis ako at ipaghahanda ko kayo ng inyong paglalagyan. Tama ba? Let not your heart be troubled. Kung nasaan ako, sabi niya, ay doon rin kayo pupunta. Alam ba natin? O sure ba tayo sa ating sarili na doon tayo pupunta sa binibigay ng Diyos? Kaya pag alis ni Jesus Christ in the form of the flesh, naganda ulit siya. Naganda siya, I mean. Ha? Nag-create siya ng paglalagyan ng isang mananampalataya. Kung alam mo doon ka pupunta, kilala mo talaga kung sino siya. No? Wag lang yung gifts na binibigay ng Diyos, kundi sabi ng mahal na propeta, ang sikapin ng magkaroon ay yung nagbibigay ng gifts, yung giver of the gifts, hindi yung gifts. Sabi ni prophet, kahit wala na akong gifts, kahit hindi na ako lay hands, pag gumaling yan, kahit wala na ako niyan, basta yung nagbibigay niyan ay nasa akin, sapat na yan sa akin. Yung nagbibigay, hindi yung ibinigay. You know exactly all about it. Kasi yun ang pinapangaral natin dito. Sino ang all in all? Ang Panginoong Jesucristo. Alam natin lahat yun. Kung di mo pa alam, magtanong ka. Baka may hindi ka pa alam. You know in whom you have believed. Amen. And persuaded that is able to keep that which you committed to Him against the day. Oh, that's the one who Paul's talking to now. So yun, tinutukoy ni San Pablo, mga kapatid. Sabi niya, you know in whom you have believed. Kilala mo yung sinasampalatayanan. Ha? At alam mo na kaya kanyang alagaan. Sabi ni prophet dito sa things that are to be, sabi niya, you know, you grew from your birth when you was born and presented into this world. God knew that you were going to be here in this earth. So alam ng Panginoon na ikaw ay lilitaw dito. And you growed from birth to maturity. So hindi ka lang mananatiling baby. Pero actually, sa mga magulang, ha? Gusto natin yung anak natin, baby na lang kasi ayaw natin lumaki. Kasi cute sila. Tama ba? Ayaw yata, mga magulang. Sa mga magulang, naranasan nyo ba yan? Na ayaw na lumaki yung baby nyo anak, ganyan na sila. Ha? Yung 1 year old na siya, 2 years old. Kasi ba yan? Mga ayaw yata. Kami mag-asawa, although dadating na yung Panginoon, hindi naman namin sinasabing na dumating na ang Panginoon para ganito lang sila. Pero gusto namin, yung anak namin, ganito na lang to, huwag na lumaki. Alam niyo yun? Nanay niyo ba? Nakaka-relate ba kayo? Hindi Sa mga magulang, kami naranasan namin yan. Ayaw na namin lumaki yung anak namin. Sana ganito na lang. Ano kaya kung nga bang ganito na lang sila pagdating ng Panginoon? Hindi mo pwedeng sabihin gano'n kasi hindi mo natin hawak ang buhay ng tao. Maganda yung dumating yung Panginoon yung anak, malalaki ng lalaki. Pero gusto na magulang na ganyan lang sila. May nalagaan na ganyan kasi nakakatuwa nga. Pero hindi pwedeng ganun. Dadating sa maturity. Di ba tayo, cute na cute siya, yung pasa-pasa, anak, baby. Pero dadating ka sa maturity, hindi ka mananatiling ganyan. Ha? Hindi yung baby ka pa rin pa yung tsura mo. Nga, nakita yung sa internet yan eh. Yung yung case ni Benjamin, ano ba yung parang ganun, nakita ko yun eh. Baby, di ba? Talbo. Pero yung boses niya, yung tsura niya, matanda. Hindi ganun, mga kapatid. Ha? Hindi ka mananatiling baby. Kundi dadating ka sa maturity. Things that seem, sabi niya, parang inakala, so strange to you. In your young womanhood, young boyhood, as children. So sabi niya, parang sa inakala mo, parang kakaiba nung nananatili kang bata. Now, sabi ng ganon, sabi ni prophet, now seems very real. Kasi ganon din eh, nung bata pa ako, alam ko matin lang ako.
Alam ko, naka-schedule ako mag-Zoom leader. Nataas ko ng mag-Zoom leader na I've done my part. Then okay na. Hindi ko pa alam yung mga bagay-bagay ng mga dapat. Tingnan mo itong scripture na ito, aralin mo to kasi kailangan mo yan dahil yan ay para sa nobya ni Cristo. Wala pa ako doon kasi diyan yung pastor natin. Bahala ka dyan. Ha? Hindi mo pa alam yung mga bagay-bagay na dapat ganito, dapat ganyan. Hindi pa ako ganun. Pero dumating yung time. Kailangan pala. So kailangan mong pag-aralan o kailangan magsaliksik na salita ng Diyos. Although nagbabasa ka rin naman noon, pero hindi mo pa naiintindihan yung mga bagay-bagay kasi bata ka pa nga. Kaya di ba nasasabi na sanlibutan yan, balik nila ako sa pagkabata, naglalaro ng holy, walang pinoproblema. Tama ba? Bata, di ba? Pero hindi ka mananatiling bata, kailangan mong mag-mature. Sabi niya dito, now since very real, you couldn't understand it when you was a child. Hindi mo alam yung pananampalataya. Alam mo lang, magpunta sa church, niyaya ka ng nanay mo, niyaya ka ng magulang mo, kung sino man yan. Pero habang tumatagal, hindi ka mananatili sa ganong kaisipan. Ha? You couldn't understand it when you was a child, but now, as you become adult, you begin to understand and find out that everything was just set, just right. Amen. And you, it really means something to you now. Yung mga pangangaral na mga lehans, magpapagaling ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kamay. Hindi pa alam yun, pero one time, may nagpanalangin sa iyo. Nag-request sa'yo ng panalangin, nilehans mo. Na-experience mo yung mga ganun. Ay, ganito pala yun. Ako hindi ko naman alam yan noon eh. Bata pa ako, narinig ko sa pangangaral yan. Nung kung sino mga nangaral, kahit sa ating mahal na pastor, narinig ko rin. Pero hindi ko akalain sa panahon na may magtatawag sa'yo para mag-pray, doon mo mararanasan. Tatawag sa'yo ng, no, well, diyan mo si pastor yan. Tawagin niya si pastor. Diyan si pastor, tawag. Madaling araw, punta ka dito, pastor. No, actually, wala naman na hindi. Wala Mr. Peter. Ha? Alas 12, tata. Mr. Peter na yun, alam nila yan. Sila yung mga nakaranasan nila. Wala pa kailan. Alam nila yan, hindi na ito sa leader. Imagine nyo, alas 2 sa tao. Pastor, punta ka dito. Bakit? May pagpipray daw. Punta naman. Pamasahe yun. Pagbalik, minsan hindi naman sa nanunumba. Pero wala pang ganun. Libre na nga yun eh. Pero imagine nyo, istorboy mo yung tao ng ganung oras. At siyempre, pastor nga, may care sa'yo. Pagpipray ka yung gagaling. Minsan wala pa nga patuto sa church. So, akala ko nung ganun lang. Pero nung dumating yung time, na magpe-pray ka rin pala na may karamdaman. No? Doon mo lang maintindihan ang mga bagay-bagay. Sabi ni Prophet, and you, it really means something to you now. So, is it in your spiritual birth? You do things that you don't understand when you're a little baby. Come to the altar. Hindi mo alam, basta, sa iba, kwento nga yan eh. Hindi ko na malayan, nasa altar na ako, nakaganon na eh. Lumalakad na ako, nakataas na ng aking kamay, nasa altar na ako. Yun ang mga ibang tumatanggap sa Panginoon. Hindi mo alam. Hindi ko alam, hindi ko na malayan eh. Sarili ko nandun eh. Di ba? Minsan sabi ni Prophet, gano'n, hindi mo pa maintindihan yung mga bagay na gano'n. You give your life to Christ. You do such strange things. You wonder why you did it. Nagtataka ka kung bakit ka nandun sa unahan, nakataas ang kamay mo, umiiyak ka, humihingi ka ng tawad sa Panginoon, tinatanggap mo ang Panginoon. Hindi mo alam, sabi gano'n, you wonder why you did it. But after a while, when you mature, as matured Christians, then you understand it. Yung pala yung pagtawag na sa'yo ng Panginoon dun sa time na yon. Pero nung una, hindi mo alam, bakit nandito ka? Sinama lang naman ako ng nanay ko eh. Sinama lang naman ako ng anak ko eh. Bakit nandito ako? Pero habang tumatagal at nagiging matured ka, yung pala kung bakit ako naisama dito. Dahil anak pala ako ng Diyos. Amen. Naisip niyo ba yan, bakit nandito ka? Ako lang, hindi ko rin naisip eh. Basta ako nag-church ako yung Bible. Si David may Bible oh. Yan nilagay ko sa bag. Sa tapat ng bahay namin, nag-Bible study si Pastor
Yung Pardillo ng araw. Sila, may Bible study. Yung Bible ko, yung Tagalog. Grade 4. Nakita ko ng mga kapitbahay kong kalaro. David, nagba-Bible. Nahiya na ako. Lagay ko sa bag. Kapitbahay lang namin, tapat lang ng bahay namin, lagay ko sa bag. Nahiya na ako. Oh, bakit ka na? Siyempre, bata pa eh. Tago-tago. Yung pala, nung tumatagal, nanintindihan mo ng mga bagay na hindi mo dapat pala kaya ito. Kaya na may dala kang Bible. Ang problema naman ngayon, hindi mo nga itinago sa bag yung Bible na pagkamalan ka naman ng nangaral sa bus. No? Noong araw kasi, sa Marikina kami umuwi, yung Bible, ni Papa ko, nasa bag. Para kami ng bus. Di kami pinasasakay. Pero yung Bible nasa bag. Haba lang naman yung damit. Galing nga simbahan eh. Di kami pinapasakay mga kapatid din. Siyempre, sasampa na. Bata pa ako eh. Siyempre, pagka ganun, hindi ka sasampa. Hindi pinapasampa. Naintindihan na hindi pwedeng gano'n kasi may nagsabi sa amin na hindi pwedeng magkano kayo? Hindi pwedeng susulisit. Hindi kami susulisit. Sabi na, pasakay kami. Saka kami pinasakay. Naintindihan nung ni Papa ko nun. Dahil nga sa mga sumasakay na isang reliyon ng nangihingi. Kaya pala, napagkamalan. So, mahirap din pala. Magdala ka ng Bible, ipakita mo natin sa may kahiya. Hindi mo kayo kinahiya, hindi ka na pinasakay ng sasakyan. Baka maging mangingi. So, lalagay mo rin sa lugar. Kaya naitindi mo rin mga bagay-bagay. Mapagkamalan kang nangangaral. Ngayon, hindi na ngayon eh. Diba? May isang reliyon. Isang araw na pumunta ako ni natin Christian Mercy, binigyan ako ng maliit. So, alam ko na yung for the kingdom. Pagtingin ko sa pangalan, ito kayo ko pa. Picturean ko, sino yung nagbigay sa akin. Kapangalan ko pa, oh. Hindi, walang Bible yun. Basta bibigyan ka lang ng pangalan, yung maliit na ganito. For the kingdom daw. Alam mo, nakagad yun. Kasi log-log ko lang, hindi ra. Yaman na nga nito na ito, kawawa naman itong mga ito. Bibenta ng mga dried mangoes. Pinapaubos. Mas bilib naman sila sa leader nila. Ang yaman-yaman ng leader nila, sila naghihirap pa rin. Sabi ng mundo, asan ang justisya? Diba? Hindi man lang sila maulanan. Pero sabi nito, talagang wala eh, corruption talaga eh. Now, so your spiritual birth, your natural birth types. Sabi niya, see, there's something picks up. You see why you had to do it. Your spiritual birth, your natural birth types, your spiritual, how it fitted to you in this life as you grew. Everything fitted right in because you were made for that. Diyan pala tayo ginawa ng Panginoon. Kaya naintindihan na natin mga bagay-bagay. Wasn't it a strange thing that the night that you staggered? Bakit doon sa gabi na nanghihina ka? No? Pahapay-hapay ka, sabi niya gano'n. Sabi niya nga dito, wasn't it a strange thing the night that you staggered into the mission? Diba? Kasi may mga ganyang nagkiklaim mo na mananampalataya pagdating, uy, sama ka doon sa mission. Ako na naman. Oh? Minsan may nakasama ako niyan eh. Sabihin mo siya na lang. Ano ba gagawin mo ngayon? Wala naman, di ba? Hindi, meron gagawin pala, magbabasketball lang. Pinapasama sa mission ay sumama eh. Sakala nyo, hindi nangyari ha. Hindi ko sasabihin kung dito. Isang church sa punta ko. Gulat ako eh. Wala namang gagawin. Mamaya-maya may ano pala sila, may laro. Kaya di sumama. Young people yun, may lakas pa. Sabi ko, log-log ko nga kung ako lang sana sinabihan nito. Ako na lang sana sumama eh. Hindi pa yung mag-preach. Yung gitara lang. Now, sabi niya, the tent meeting or the little church somewhere in the corner and something the preacher preached on a certain subject and you just fell right at the altar. See? God knew that before the foundation of the world. It seems strange to you.
why you did it then. But now you understand. You knew what happened. It's so fitting. Ibig sabihin, akmang-akma angkop. Sabi niya, to you in this life. And will be also in the life that is to come. This world and its life seems to advance as you mature. Everything seems to go right with you. I don't believe, sabi niya, that a person just happened to be here by chance. So hindi naniniwala ang propeta na nandito ka, na-chance lang na nandito ka. Ha? Accidentally, no? Alam na ng Diyos yung mangyayari. Bakit? Choice mo yan kasi na nandito ka. Choice mo rin kung wala ka dito. Kaya sabi ni Barbanam, it's depend on your, sabi niya, upon your choosing. Now, just think, when you come to the world, everything had to be prepared for you. Ibig sabihin, nakahanda na lahat nung isinilang ka sa sanlibutan ito. Kung anong gusto mong kainin, gusto mo ibigay, si damit, nandito na sa sanlibutan. Tama ba? Inihanda na ng Diyos, o sabi niya, or pre-prepared, rather, for you. I don't hardly understand that. How that we could think that a God that could prepare all these good things for us. Sabi niya gano'n, sabi niya, we could not put trust in Him. So, inilagay na lahat ng Diyos. Inihanda na ng Diyos lahat sa ibabaw ng bundong nito, sa sanlibutan nito. Pero sabi niya gano'n, we could not put trust in Him. Nagtataka siya, sabi niya gano'n. Hindi niya maintindihan. Mahirap niya intindihin na hindi ka pa rin makapasampalataya sa ating Panginoon na binigay na lahat ng Diyos dito sa ibabaw ng sanlibutan. Saan ba tayo nagtitiwala mga kapatid? Di ba sa Diyos? So alam natin. Hindi alam na natin mga kapatid, naiintindihan na natin ang mga bagay-bagay na ganito. That if He brought us in this chaos that we're in now and prepared the good things of life for us here, how much more can we trust Him to prepare the things that is to come? See, the eternal things. It seems, I say, very strange. Kata-kata. Huh? Sabi niya ganon, kahit nandito na tayo sa kaguluhan ngayon, pero ang Diyos ay nagbigay ng mabubuting bagay sa atin, sa ating buhay. Sabi niya, how much more can we trust Him to prepare the things that is to come? Kasi naglaan ng Diyos ng mga bagay sa darating, sa paglalagyan sa iyo at sa akin. Ngayon pinanganak tayo mga kapatid, naglaan na ng Diyos ngayon. At sabi niya, aalis ako at ipaghahanda ko kayo. Kung ngayon ka sumampalataya, bakit doon hindi ka sasampalataya? Sasampalataya ka rin. Kasi sumampalataya ka na dito pa lamang sa lahat ng ibinigay ng Diyos sa mabubuting bagay. Sabi niya gano'n, see the eternal life. Nagbigay ang Diyos, nagbigay dito ang Diyos material things, literal things, physical things. How much more sa eternal life na ibinigay ng Diyos? Hindi ka pa matasampalataya doon, pero sabi nga ng binasa natin, ang matured Christians, hindi lamang dito sumampalataya, kundi doon sa darating na ibinigay ng Diyos. Kaya tayo dumadalangin sa Panginoon, hindi lamang sa mga kagustuhan natin, kundi ang Diyos o ang kingdom ng Panginoon ay dumating sa atin, the baptism of the Holy Spirit. Na mapuspos tayo ng Espiritu Santo, mga kapatid. Dahil yung pinaka-token ng bawat mananampalataya. Hindi lang magpunta sa church para magpurit, magpasalamat sa Diyos, kundi mapuspos tayo ng Espiritu Santo para may tatak tayo. Kapag may tatak tayo, sabi ni Brother Branham, tayo ang mga finished product. Ang dadalhin sa rapture. So, salamat sa Diyos sa gabing ito sa kanyang mayamang salita. Nawang bawat isa ay pinagpala ng ating Panginoon. Tayo dadalangin sa Diyos. Ulitin natin ang Christ is the answer.
ng Diyos ang patuloy na matubay ng pangailangan at yung maging gawain natin ay patuloy tayong ingatan ng Panginoon sa biyahe natin na papunta at pauwi. Ganyan din sa mga kapatid na magbiyahe. Kapatid natin na mga magbiyahe papunta dito. Ganyan din sa ating gawain na ang Diyos ang magpala sa bawat isa at sana hindi maging masyadong nag-uulan. Maayos yung mga panahon para maayos yung ating pagbiyahe. Sa gabi ito ay lulod sa ating Panginoon tayo manalangin.
Lord God, kami patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa amin. Nawa ang mga salutang mo, Lord Jesus, ang patuloy na nagbigay sa amin ng kalakasan. At nawa ang bawat isang patuloy sa pananampalataya. Huwag mo kalilimutan ang bawat isa sa amin, Lord Jesus. Kami patuloy na umaasa at sumasampalataya sa iyong makapangyarihang pangalan. Lord, ang purpose namin sa ibabaw ng lupang ito, Lord God, na maglingkod sa iyo at sumunod sa iyong mga kautusan at magpuri at magpasalamat sa iyong kadakilaan sa amin. Lord, ang dalangin namin na ikaw siyang patuloy na magbago sa aming buhay at patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Makita ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya na totoo at tunay ang aming pinaglilingkuran sa dahil ito. Lord, siya kami nagbabalik ng kataas-tasang papuri at pagsamba sa iyong matamis na pangalan Jesus Cristo, ang aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Ulitin natin ang Panginoon. I love you, Lord. And I live my voice to worship you, oh my soul. Take joy, my yes, Lord, hallelujah. Hear what you read. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Hallelujah. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Take joy, my peace, hearing what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. God bless you, Brother Dwayne. At pagkalaan ka ng ating Panginoon. At dahil kailangan na po sa pagagaling kalab sa ating Panginoon, sinasang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks
Pag-siya muna namin. Maraming sa pangalan ng aming Panginoon. Salamat po ngayon sa gabi nito, Panginoon. Dito sa amin ang pagkakataon, Panginoon, ang muling dumalang gabi sa gabi ng pangalan ng Diyos. Salamat sa mga biyaya na binigay mo sa amin, pag-iigat mo sa amin sa daan. At sa lahat, Panginoon, pinapasalamatan namin sa katulad ng mga namin sa gabi ng Salamat din sa mensahe na iyong sa amin sa mga ngaral na nakatayo. Tumayo kanina para sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay na nagpo'y memorya sa amin. Dahil mo, Diyos, ang sinabi mo sa ito ng punto. Ikaw po, Panginoon, nakakalaman ng mga Panginoon ng Panginoon. Isa pa, malapit ko sa iyo, Diyos, sa pag-iingat mo sa amin sa pag-uwi sa daan. Kaya sa memorya sa amin. Nawa o God kung paano binatad ang memorya sa amin para punta sa dako ito. Kaya hindi po nawa sa amin pag-uwi sa amin ng pangalan ng Panginoon. Loobin mo, Diyos, mag-uwi kami ng payapat ligtas, Panginoon. At hindi naman ang mga kalamitan na pinagkaloob ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at alaala din, Panginoon, ang tagapag-ingat ng yaman ng simbahan nito. Kahit tawa ito sa iyong saklan na kalooban sa iyo ang bukod. Salamat sa mga bagay nito sa pangalan ng aming mga Panginoon Diyos. Ang Panginoon Jesus Cristo. Amen. God bless you, Brother Arvin. At tapos sa mga ating gawain, God bless brothers and sisters. Sing song, Oh, I love you, to love the Lord. And oh, I love you, with the love of the Lord. Yes, I love you, with the love of the Lord. I can sing the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. And I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.